Kawal ng demokrasya! Tinig na hindi natitinag, kasama mo sa bawat laban, katotohanan ng sandigan. Waldy Carbonell! Kakampi ng mamamayan, tagapagtanggol ng bayan, walang urong, walang iwanan. Dito, malinaw ang paninindigan. Dito, buhay ang boses ng bayan. Demokrasya, kasama mo si Waldy Carbonell. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Isang mapagpalayang gabi po sa atin lahat mga kaibigan. Ito po ang kawal ng demokrasya, Waldy Carbonell. Ngayon po ay ikalima ng Mayo at tayo po ay nag-repaso ng mga balita. At ang aking pong nakatawag pansin dito ay yung pong aking pananaw sa aking pagsasaliksik na talagang puspusan ang mga ginagawa ng kung sino-sino mga sektor sa ating pong gobyerno at lipunan at media upang madiskarir o huwag matuloy o magkawintang-wintang ang impeachment ni Sara Duterte. Maliwanag na gumagana na po yung pera at ang isa sa kanilang mga strategy ay kung paano takutin ang taong bayan at lalo tigit ang mga political leaders upang sa ganun, kung meron silang ambisyon sa 2028, makukuha nila ang suporta ng mga Duterte sa Davao. Alam po ninyo, talaga malakas si Duterte sa Davao. Davaoin nyo yan. Ang mga Davaoin nyo, basta gusto lang nilang tumahimik yung kanilang kapaligiran, kahit na patayin lahat na mahirap, okay lang sa kanila. Basta sila ay mabibigyan ng mga kalsadang walang mga standby, walang mga snatcher, at walang mga pasaway na driver. Kaya kanila po mga botante talaga yan. Hindi natin masisisi ang mga Davaoenyo sa pagdakila kay Duterte sapagkat pag hindi nila dadakilain yan, kinakailangan labanan nila. Pag nilabanan nila, hindi po nila kayang gawin yan sapagkat para lumabang ka kay Duterte, kinakailangan matabang ka, kinakailangan may pera ka, kinakailangan may ranggo ka sa gobyerno, kinakailangan meron kang isang uri ng katangian na hindi kayang labanan ni Duterte. Ang tawag niya po, halimbawa sa akin, may topak. Ano po ibig sabihin yan? Hindi pa sila nakaimbento ng pamamaraan kung paano po nila ako papahintuin, kung paano po nila ako tatakutin, kung paano po nila ako bibilhin o susuhulan o papangakuan ng pwesto sa gobyerno. Abay, kung ganun po ang paningin niya, di okay lang, may topak po tayo. Samantala yung mga matitino, ito po ating title ngayon. Itong ating pong nakikita ay hayagan na pambubusabos, bababoy ng mga senador dito po sa proseso ng impeachment. Maliwanag na ang impeachment, mga kaibigan, ang mag-hosga niyan para pong jury. Yung jury sa Amerika, yung huwes ay parang referee lamang, moderator. Pero magbibigay ng sentensya ay ang jury.
Ano po ibig sabihin yan? Ito ay mga piling-piling mga leader ng komunidad, hindi po makagobyerno. Halimbawa, bank teller, security guard, isang manikurista, isang basta mula po sa lipunan. At yan ay iipunin, 12. Nandiyan po sila habang naglilitis. Kung natapos na po yung paglilitis ng prosecution at defense, sasabihin ng judge, o mga jury, mag-meeting na kayo at bumalik kayo rito after an hour para sabihin niyo sa akin kung ang inyong pananaw, ang inyong desisyon ay guilty o hindi guilty. Jury po yan. Ang judge, isa lang siya. Makikinig siya sa taga-usig, piskalya, depensa para sa mamamayan na naakusahan. Dalawa lamang yan. Yung judge, yan ang magbabasa ng mga ebidensya. Yan ang magsasabing, yung ebidensya na yan ay hindi nararapat, hindi makatotohanan, o hindi katanggap-tanggap. Mga kaibigan, ang ating mga senador ay magiging huwes dyan po sa impeachment. Kaya nga po dito nalalantad ang kabobohan ni Robin Padilla, katraidoran ni Marcoleta at kasakiman ni Alan Peter Cayetano. Sapagkat hindi pa tinatanggap itong bagong impeachment na ito, meron na po silang bias. Ano po ibig sabihin ng bias? Meron na silang desisyon bago pa nila pakinggan ang kaso, meron na silang desisyon na yan ay huwag palusutin o yan ay huwag bigyan ng parusa o yan ay i-absuelto bago pa lamang mapresenta ang mga ebidensya, bago mapakinggan ang kanilang pagkakasala at bago magkaroon ng paglilitis, meron na silang desisyon. Yan po sila Robin Padilla, umaamin naman po yan, sabi niya, kahit nasulugin daw siya, amoy Duterte siya. Si Marcoleta, hayagan na basta tungkol kay Sara, pinapahinto niya ang hearing sa Quadcom nung siya'y congressman pa lamang at sinasabi niya, parliamentary courtesy. Ano po ibig sabihin yan? Pagbibigay galang sa kapwa mambabatas o sa kapwa opisyal. Ngayon, si Alan Peter Cayetano, ngayon ako nakita ng kanyang klaseng judge na binibigyan agad ng paghusga, pinapabalik agad sa Kongreso, kumbaga sa Korte, pinapabalik agad sa Iglesia, sa Kongreso, ang hearing na impeachment ni Sara Duterte. Maliwanag na ang programa nila ay para madiskaril. Halatang-halata na si Chis Escudero ay kasama sa nagplaplano kung paano may sasantabi, mabababoy, madidismiss, may babalik sa Kongreso, mapapawalang bisa ang impeachment process. At siya nga ay kutsabahan ng Senado, kutsabahan ng Korte Suprema, at ang nakikita ko ay ang makikinabang mga Duterte at ang China. Bakit po makikinabang ang China? Sapagkat napakalaki na po ng kanilang naipundar diyan po sa mga isla natin sa West Philippine Sea. Yang gustong ipamigay ni Marcoleta sa Mainchik, yang hindi niya pagkilala na atin ang West Philippine Sea, hayagan
na katrayduran ang pinapakita ni Marcoleta at napapatawad pa rin siya ng mga Pilipino. Hindi ko po siya mapapatawad. At hindi rin po ako papayag na mukha tayong tanga na ginagago tayo ng mga senador na pa rin nila Alan Cayetano at siyempre yung kapatid niya, mga Jingo Estrada at siyempre yung kapatid niya, Villar at siyempre yung kapatid niya, mga dynasty. Pinapayagan natin? Ako po hindi ko po pinapayagan yan. At dahil dito, alam ko na marami silang bodyguard at kahapon nga inabangan ko yung isang abogadong pulpul na pangalan ay Topacio. Anong isang araw, eleksyon sa National Press Club. Natatandaan ko noong nakarang taon, nakarang halalan, kumandidato yan bilang direktor ng National Press Club. Abogadong pulpul, abogadong korap, abogado ng mga kriminal, abogado ng mga nakakulong sa salang ng mga droga, rape, krimen, mga karumaldumal na krimen, basta may pera, pinupuntahan ni Atty. Topacio at nagprepresenta siya bilang abogado, mababayad siya ng media para sa ganon. Siya ay parating i-interviewin. Mga kaibigan, nandun ako sa National Press Club at pag nakita ko siya nandun, naipangako ko na siya ay aking susupalpalin. At nandun po ako, nakahanda ako, nag-practice tayo ng konti at uunahan ko talaga itong ugok na ito. Hindi po ako basta tumatanggap ng ganyan. At ganyan din, ito si Robin Padilla, abay, nag-press conference at salta sa social media na tungkulin daw, quote, hindi na ako mahilig pag-ganon ng cellphone. Maniwala na lamang kayo na sinabi ni Robin Padilla ito na ang tungkulin daw ng mayorya ay kung paano i-oppose ang kagustuhan ng majority. Bugok, hindi niya alam. Kung fiscalizer ka, ang titignan mo dyan, kahit na kakampi mo, kung may kamalian na magbubunsod ng pagbabalik o pagkatalo lamang ng panukala. Ayan, saka ka mag-against. O kaya, utos sa iyo ng iyong relihiyon, utos sa iyo ni Duterte na mag-against ka. Pero hindi yan tungkulin sangayon daw sa demokrasya, sangayon sa saligang batas. Hindi mo pa nga nakikitang cover ng saligang batas at pag nakita mo yan, alam mo ba kung paano basahin yan? Robin Padilla. Alam mo ba na ang saligang batas natin napakanipis, pero ang pagpapaliwanag nandito po sa akin, ganyan kakapal. Ang nagpaliwanag niya ay si Father Joaquin Bernas na isang abogadong Katoliko pare. Ang sabi ni Robin Padilla, ang tungkulin daw ng mayorya ay sagkaan ang minority, yung kukonti ang bilang, ay sagkaan ang kagustuhan ng mayorya. At sapagkat 5 na lamang silang solid na Duterte at yung iba ay mukhang pera at mukhang re-electionist o mukhang gustong komandidato, sip-sip na lamang kila Sara Duterte o gustong bumahagi ng campaign funds. Nagkaroon ng malaking following si Sara Duterte nung napatunayan ng AMLA at ni Trillanes na talagang meron silang illegal na perang umaabot ng 6 billion pesos, 6 billion 77 million pesos. Abay, dumami ang kakampi. Yung mga respisyo, biglang nagkaroon ng mga malalakas na tinig, nagpasikat sa Davao.
na wala na raw mananalong iba kundi si Sara Duterte, isang Ilocano, at sinabi niya pa, kaming mga Ilocano hindi solid. Marami sa mga Ilocano ay makasara. Ugok na ito. Ilocano ko, tinanong mo ba ako? Pinapakinggan mo ba ang aking podcast, aking vlog? Hindi ako makasara. Ilocano ko. Bakit mo sasabihin na kami mga Ilocano ay solid kay Sara? Napakasarap na pitikin ang ilong ng Ilocano kaya ito talaga. O nagpapanggap lamang na Ilocano para sa ganun. Kanya ang Ilocos at diniligawan naman niya si Sara Duterte. At kayo mga Bisaya, uto-uto kayo pag naniniwala kayo na merong Ilocano para kay Duterte. Matitino po mga Ilocano. Hindi po mga bulag na Bisaya yan na kahit na murahin ang Diyos ni Duterte, kaya sabihin niyang hinihipuan niya yung kanyang maid at siya ay gumagawa ng kanyang sariling kaligayahan. Nangahalik siya ng mga OFW na may asawa sa Singapore, sa publiko, at pinapangalanan siya na siya ay mastermind ng EJK at inaamin niya, sabi niya, itong huli ng pulis ang pumatay. Pag hindi na pinatayan, ako ang papatay ng pulis. Marami na akong napatay na pulis. Napakayabang. Hinamon ako ng barilan. Dumating ako para akong siraulo naghihintay sa wala. Buti na lang. Hindi ka rin dumating ko, hindi. May kaso ako ng murder. Pagka dumating siya, hindi niyo po ako maririnig ngayon. Pag dumating siya, wala na siya, pero ako nakakulong naman sa kaso ng pagpatay ng isang halimaw na Pilipino na pangalan Rodrigo Duwag Duterte. Mga kaibigan, itong si Padilla, napapatawad ko na ito sa kanyang kabubuhan. Talagang may ganun eh. Ang kabubuhan, hindi dahil sa hindi ka nag-aral, kundi talagang purpur ang iyong ulo, mahina ka mag-analisa, walang logic, mali ang iyong pananaw, ang tingin mo sa gabi ay umaga, siguro talagang palatoma ka lamang, at ang tingin mo sa eclipse ay hating gabi. Yan si Marcoleta naman, kapal na mukha, Iglesia ni Cristo, ang yabang. Parati siyang in-interview, siyempre, ng Iglesia ni Cristo station. Yan po yung Net 25, Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Marcoleta yan. Yung SMNI naman, Iglesia o Kingdom ni Jesus Kibuloy. At yung Channel 11, yun po ay dating simbahan naman ng Mandarambong sa Bulacan. Ang pangalan ay Jesus is Lord. Ang ibig pala sabihin ng JIL, hindi na Jesus is Lord. Joel is lying. Yung Joel Villanueva, ang anak ng founder ng Jesus is Lord, mga hold up na mga following ng Jesucristo. Ayun, nagkaroon ng building sa Hong Kong, JIL building. Galing po sa mga mahihirap na nagoyo ng mga Villanueva sa ngalan ng Jesus is Lord. Napakarami nang na-hold up na mga Pilipino dahil kay Kristo. Kaming mga Muslim, hindi po kami galit kay Kristo at hindi namin ginagamit ang relihiyon para mangwarta ng kapwa Muslim o kaya mangwarta ng mga mahihirap na
maniniwala sa Islam. Mga kaibigan, yang kagagawan, kabobohan ni Robin Padilla, katraidoran ni Marcoleta, kasakiman ni Alan Peter Cayetano, hindi ko po mapapalagpas yan. Makinig po kayo mabuti. Pakalatin nyo itong sabi ko ngayon. Magdemanda sila kung gusto nila. Nandyan ang NBI, nandyan ang CIDG. Makinig kayo mabuti. Ako, ang kawal ng demokrasya, si Kawal de Carbonell, ay meron ng kinontrata na bibitay sa mga ilang senador at yan sa pangunguna ni Robin Padilla, senador number 1, at ito si Marcoleta, senador na bumibisita pa sa ambassador ng China habang nagkakagulo sa usapin ng West Philippine Sea sa paninira kay Tariela na opisyal ng Republika ng Pilipinas. At itong si Cayetano na nagsasabing dapat wag matuloy ang impeachment ni Sara at gagawin niyan lahat para madiskaril ang impeachment. Meron na po akong nakontratang bibitay dito sa tatlong ito at yung 4 ay baka ipafiring squad na lang po natin. No joke. No joke. May natatanda ba kayong ganyan? Ito po yan, meron na akong kinontrata na bibitay kay Robin Padilla, kakalbo kay Marcoleta at ibibitin patiwarik itong si Alan Peter Cayetano. No joke. No joke. Watch my lip. Nakikilala niyo ba yan? Mga kaibigan, sa mga nais magdemanda, uulitin ko, may nakontrata na akong bibitay ng patiwarik kay Boy Silly Bobo, Robin Hood Padilla, meron na rin bibitay at kakalbo. Madali lang kasing kalbohin to eh. Hablutin mo lang ang pilukan nito. Itong mga China na ito, ang kapal-kapal na mukha, pinagtatanggol si Diskaya, pinagtatanggol ang China, at sasabihin niya pa, wala siya mga kontribusyon na tinanggap sa mga sponsor niya nung kumandidato siya. At kasi wala siyang binigay na pag-amin sa COMELEC, abay, katraidoran po yan. At hindi ko po mapapatawad dyan. Kaya may nakontrata na akong bibitay dito kay Robin Padilla, Marcoleta, at bibitay ng patiwarik kay Alan Peter Cayetano. No joke, no joke. At kung sino pa ang gustong isama, abay, mag-suggest po kayo kung sino pang dapat kong isama. At yan ay pangako ko. Pagka nagkaroon ako ng pagkakataon, sasamahan ko yung kinontrata kong bibitay sa mga traidor na senador. Hindi po natin malalabanan yan sa media, mayayaman, pero malalabanan po natin yan sa ating mga kakampi sa ibang dako ng Pilipinas. Hindi ko sinasabi mga NPA, hindi ko sinasabi mga Muslim, sinasabi ko mga matitinong mga Pilipino na tunay na may tapang at tunay na may dangal at tunay na gagawa yan pag napagkaisahan namin at akin na kontrata na sila ay betayin ng patiwarik, kalbuhin ang pilukan ni Marcoleta, ito patiwarik na ibitay si Alan Peter Cayetano, sundutin ang karayom itong si Jingo Estrada,
para mamatayan 1,000 karayom yan. At itong kailangan mabilanggo, makaladkad natin sa ating sariling selda. Gagawa tayo ng People's Jail, itong si Villanueva, upang ipakita natin sa kanila, hindi kayang ipagtanggol ng peking paniniwala nila kay Kristo. Hindi ko sinabi si Kristo ang peke. Ang peke ng paniniwala ng mga Villanueva. Sapagkat, paano ka magkakampyon para kay Kristo kung ikaw ay number 1, flood control, magnanakaw ng Bulacan. Joel Villanueva, senador ng mga kontratistang magnanakaw. Ako po si Kawaldi Carbonell. Pag magdidemanda kayo, tignan lamang ninyo ang aking tamang spelling. Yan po ang aking pong pangalan. Ito po ang aking libro. Pag gusto niyo po ninyong bumili, i-text lamang ninyo sa 0594-337-3576 ang inyong tunay na pangalan, full address, at ipapadalan ko po kayo ng libro. Pag natanggap na ninyo at saka lamang kayo magbabayad ng libro, libre lang shipping, 1,000 pesos. At nagyara na po sa Iran, hindi po natin tinataasan yan. Sapagkat gusto ko maraming Pilipino ang makabasa nito. Nandito mga tunay na krimen nila Alan Cayetano, ni Duterte, at yung pagpatay sa isang media man, yung confession ng pumatay, nandito po yung kanya affidavit. Nandito rin po yung pagnanakaw sa DPWH, panahon ni Duterte, nandito na po yan. At ito ay hinihintay po tayo sa ICC upang panumpaan ko itong libro ko ito, sapagkat lahat ng mga judges ng ICC ay nakabasa na nito, libro na ito. Ako po si Waldy Carbonell, nagsasabing inibig ko ang Pilipinas. China, layas! Sa bawat tanong, may katotohanan. Sa bawat laban, may kakampi ka.